Good morning kuya, good morning mga kasambahay. Ang susunod na pag-usapan natin ngayon is all about kung gaano kadalas i-groom ang ating mga pets. Dogs with long, thick fur may need to be groomed 4 to 6 weeks, while dogs with short or fine hair may only need to be groomed 8 to 12 weeks. So, depende sa kung gaano kahaba ang kanilang buhok. Kasi importante din natin itong tingnan kasi kapag pinabayaan natin, yun yung magkukause sa kanila ng matting or yung tinatawag na pagbubuhol-buhol na makakapag-cause ng skin disease. Sa mga cats naman, they usually groom themselves. Kaya okay na yung professionally groomed or ipapag-groom sila once every month. With regards to grooming kasi, ibig sabihin nun is kasali na ang haircut dyan. Pero kapag ang gagawin lang natin sa bahay is bathing, pwede na ang bathing every once a week sa mga dogs. Pero sa mga cats naman is every 3 weeks. Pero sa professional grooming kasi is mas maganda kasi na mapa-professionally groomed natin kasi hindi lang papaliguan ang ginagawa doon. Kumbaga, meron pa tayong kailangan gawin, nalilinisan yung kanilang tenga. At ang pinaka-importante, pang isang nakakalimutan palaging gawin ay yung anal sac draining na kung saan kapag nakalimutan ito or napuno ito is magkukos din siya ng infection or impaction. Sa pagpapaligo ng mga aso na once a week, hindi na advisable sa kanila ang mga prepared for humans. Yon, mas maganda, recommended pa rin for cats and dogs kasi meron kasing certain na content yan na dapat lang para sa kanila. Kasi ang skin kasi nila is masyadong sensitive, masyado siyang manipis. Ang possibility kapag gagamitin natin yung mga ordinary soaps, pwede silang mangati, pwedeng mag-dry yung kanilang skin, pwede ding masunog, or pwedeng magkaroon ng other conditions naman na pwedeng magkaroon ng pagbabalakubak. Kung halimbawa is napansin natin sa ating mga pets na hindi tayo comfortable sa nakikita natin, halimbawa, example is nagkaroon lang siya ng redness or pamumula, nagkaroon lang siya ng mga dandruff, nagkaroon siya ng mga konting sugat, o halimbawa, napansin natin na nangangati siya, mas mainam pa rin na ipa-check sa pinakamalapit na veterinaryo kasi kinukuhanan kasi yan ng samples. Marami kasing certain disease or certain skin infection na hindi natin nakikita sa mata at nakikita lang siya through microscope. Yung diagnostic test na yan is dyan ibabase kung sabon lang ba ang kailangan niya or merong mga skin treatment. Sa mga mahahaba ang buhok, kung kinakailangan everyday is i-brush natin sila, or pwede din naman kahit yung mga short-coated or yung mga hindi mahaba yung buhok, yung pagbabrush kasi natin sa kanila is nakaka-relax din sa kanila yon. And then, kapag pinaliguan natin sila kahit sa bahay mismo, is always din natin silang i-dry. Kasi kapag hindi natin sila na-dry agad-agad, kawawa silang lalamigin. So, ang topic na pag-uusapan natin sa susunod ay all about kung ano yung mga best food para sa ating mga pets. Kaya lagi pa rin kayong tumutok dito sa Good Morning Kuya. Ako po ang inyong millennial vet friend na si Dr. Dandy Balingao dito sa Pet